babae ang nabundol ng tren sa New Antipolo Street sa Tondo sa Maynila kaninang hapon. Mabutit nakaligtas siya. Kwento ni News Cooper Alan Peralta, tila tulalang lumalakad sa riles ang babae na hindi raw pinapansin ang sigaw ng mga tao na may paparating na tren. Mabuti na lamang at mabagal na ang takbo ng tren kaya hindi grabe ang pagkakabundol sa babae. Isinugod sa ospital ang babae na nagtamo ng mga sugat sa katawan at paa. Kinumpirma ng pamunuan ng PNR at ng doktor na tumingin na lasing ang babae. Patuloy naman ang imbestigasyon ng PNR sa naturang insidente. Sa papalapit na State of the Nation Address o yung tinatawag na sona ni Pangulong Aquino sa darating na Lunes, siyempre aasahan natin ang ulat tungkol sa lagay ng ating ekonomiya at sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa mga pangakong binitiwan ng Pangulo sa dalawang nakaraan niyang sona. Sisilipin natin ngayong gabi ang inilago ng ekonomiya ng Pilipinas habang nakaupo po ang Administrasyong Aquino. Dama naman kaya ito ng mga Pilipino. Narito ang pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kabilang sa ipinagmamalaki ng Aquino administration ang pagtaas ng credit rating ng Pilipinas at paglago ng ekonomiya sa first quarter ng taong ito. Higit na mataas ang mga figura ng buong 2011 at pinakamataas sa lahat ng bansa sa Southeast Asia. Pero ayon sa ilang ekonomista, hindi nararamdaman ng maraming Pinoy ang sinasabing paglago ng ekonomiya. Sa sukatan ng inequality o agwat ng mayaman at mahirap, 44 ang nakuha ng Pilipinas noong 2006 at 2009 bago pa man umupo sa pwesto si Pangulong Aquino. Mas malapit sa zero, mas mabuti. Kahilera ng Pilipinas ang iba pang mahihirap na bansa gaya ng Congo at Niger. Ang Japan naman ay nakakuha ng 24.9. Kaya naman nananatiling hamon para kay Pangulong Aquino kung paano mababawasan ang malaking agwat ng mayaman at mahirap. Mas malaki ang growth rate ng poor people. Kasi sila ang mas maraming anak eh. Paliwanag ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, nilulutas ito ng gobyerno pero walang agarang solusyon. Para mo maramdaman yung growth, dapat growth na medyo matagal ito. Pag-invest ka sa human development ng bata ngayon, lalo na mga bata ng mga mahihirap na households, these kids, these children will have better chances of moving out of the poverty of their parents if they are given sufficient attention sa health, sa education. Sa survey ng SWS, may higit 10 milyong pamilya ang naniniwalang mahirap sila. Halos 4 na milyong pamilya naman ang nagsabing nakaranas sila ng gutom, isang beses sa loob ng 3 buwan. Ayon kay Dr. Jokno, marami sa mga Pilipino hindi nararamdaman ang pagbuti ng ekonomiya. Sa datos ng SWS, nasa 11 milyong Pilipino na edad 18 pataas ang walang trabaho. Mas mababa naman ang datos ng National Statistics Office. Nasa halos 3 milyong Pilipino, edad 15 pataas ang walang trabaho. Kung may trabaho man, hindi naman daw sapat ang sahod ng maraming Pinoy para sa kanilang pamilya. Kasi every year, may nadadagdag kasi sa labor force. So, at least 1 million na bagong new entrants to the market. Tapos, ang nakikreate naman na trabaho ay hindi nga magagandang klaseng trabaho. Maraming walang sweldo, tatrabaho lang sa household o kaya sa sariling farm. Maraming nagtatrabaho sa informal sector, maraming part-timers, ganun. So, kaya mahirap talaga yung buhay. Kaya si Roger, dumiskarte na lang. Nang mawalan ng trabaho sa isang private company, nagtayo ng karinderya gamit ang puhunang inutang. 8 na ang pinapasweldo niya ngayon. Kabilang ang kusinerong si Marvin na dating empleyado sa isang restaurant. Nakakaipon naman po ako, hindi naman natin maiwasan kapag halimbawa, nasa lakaran tayo, may gusto akong bibili, nabibili ko po. Para sa kanila din yun, na natutulungan ko sila araw-araw. Ayon kina Diokno at Bernia, dapat mas gumastos pa sa malalaking proyekto ang gobyerno para gumulong ang ekonomiya at lumikha ng trabaho para sa mga Pinoy. Sana raw umarangkada na ang Public-Private Partnership o PPP, ang pagtutulungan ng gobyerno at pribadong kumpanya sa mga proyekto na ipinangako ni Aquino sa kanyang sona 2 taon na ang nakalilipas. Nasa tamang daan tayo, moving in the right direction, pero mukhang mabagal yata. Hindi nagpupush si President Aquino
mas malakas ang push ang kailangan eh. We need a lot of investment in power. We need a lot of investment in water, airports, seaports, mga toll roads and bridges, mass transit system in urban areas. Alam mo, pwede na siguro sa Davao, pwede na sa Cebu. Ang ginagawa natin ngayon is to make sure na yung mga bad experiences hindi mauulit. Para itong mga projects na susuportahan natin will be beneficial for the country, saka sustainable and affordable. Mabigat ang naipong problema kaya komplikado ang solusyon. Sabi naman ng administrasyon, konting tiis pa at mararamdaman din ang ginhawa. All of us have to be a bit more patient. Talagang laki yung hahabulin natin. And yet, there's no shortcut to that. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Marami na nag-aabang para sa biggest artista search sa telebisyon na Protege. Kaya ang mentors at judges, tinotodo na ang paghahanda. Yan ang chika ni Lars Santiago. Tulad ng mga nangangarap mabigyan ng artista break, alam daw ni Gina Alhar at Roderick Paulate ang pakiramdam ng isang nag-o-audition. 1960s daw nang pareho silang mag-audition para sa lead role ng pelikulang Ang Kaibigan Kong Santo Niño. Ngayon, pareho na silang mentor sa pinakamalaking artista search sa telebisyon, ang Protege. It's really mentoring from head to toe, from letter A to letter Z, from number 1 to number 100, yung gano'n. Sa'yo lahat yun. Lahat nakasalalay sa'yo kung ano magiging siya. Pag ako nakakuha dito, kung suswertihin kami nung mapipili ko at mapili siya, siyempre, ang sarap nung nagsimula siya na ako na yung kasama niya. Tapos sa balang araw, makikita mo siya na sumisikat. Hindi lang sina Gina at Roderick ang naghahanda kundi pati ang iba pang mentors tulad ni Julina Magdangal, Ricky Davao at Philip Salvador. I may be strict, but I'm also playful, Ayoko naman nung masyadong... Para magaan din. Kasi baka mamaya, baka madigas yung mga proteges. Sa takot, And hindi naman ako ganun. Ano lang talaga ako, when it comes to my craft, yung respeto ko sa craft ko, kailangan nandyan. At gusto ko, nasa kanila din yun, nasa puso nila. Hindi rin biro ang maging judge. Kaya naman, tulad ng co-judges niyang sina Joey De Leon at Direk Bert De Leon, ngayon pa lang may kasama ng pagre-research ang paghahanda ni GMA Films President Annette Gozon Abrogar. Kailangan marami siyang talents, not just in acting but also in hosting, in singing, in dancing. Plus kailangan syempre may X factor, kailangan pwedeng maging movie stars. At ngayon pa lang, may gusto nang ilagay si Philip sa isip ng sino mang magwawagi. Pagka sila sumikat, go, move forward. Ganun lang ang sa akin. But, always look back. Diyan sa pinanggalingan mo para hindi ka maligaw. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya fan ni Justin Bieber biglang umakyat sa stage at ayaw lubayan ang kanyang idolo. Tutukan yan. Susunod, 7 taong gulang na bata sa Amerika nahulog mula sa gusali, pero nasalo ng kapitbahay. Sa bansang China, patay na baby dolphin, pilit pinapasan ng kanyang ina. At NBA legend Dennis Rodman, handa na nga bang makipag-ayos sa amang nasa Pilipinas? Abangan yan dito sa 24 Oras.